Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Christopher De Ede, Vince Martin, Paterno Ducay, at Jerry Manalo, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 2471. Tapos, tinapakan ni Harvey yung ulo niya. Sasabihin mo ba sa akin ngayon? Sinong tumawag sa'yo dito? Napaawang ang mga mata at bibig ni Dom sa gulat. Magsasalita ako, mapait niyang sagot pagkatapos huminga ng malalim. Alas 8 ng gabi, sa Nanyang Guildhall. Ang lugar ay napuno ng mga mararangyang kulay, na may maraming tao na nagkakagulo. Ito ay tunay na isang kahangahangang tanawin. Kahit na ang Guildhall ay matatagpuan malapit sa Kowloon City, isang lugar na kilalang kilala sa kapangitan nito, ang Guildhall mismo ay iba. Bukod sa pagiging pinakamahusay na lugar ng libangan sa bayan na nilagyan ng halos lahat ng pasilidad na maaaring pangarapin ng isa, ang Guildhall ay nagpapatakbo din sa ilalim ng mahigpit na hanay ng mga patakaran. Madalas itong pinagmumultuhan ng mga mayayaman at makapangyarihang elite ng Nanyang at Hong Kong. Masaya at ligtas ang sikat na distrito, ngunit isa rin itong lugar kung saan makakalap ng impormasyon ang mga tao. Isinasaalang-alang ang lahat ng ito, nagpasya si Harvey na magpalat ng kanyang damit bago pumasok sa lugar. Sa ngayon, ang lahat ng naruroon ay abala sa pag-e-enjoy sa kanilang sarili at hindi mukhang kahina-hinala. Gayunpaman, nakita ni Harvey na medyo marami rin mga eksperto na nagtatago sa dilim. Sa katunayan, marami sa kanila ang malamig na nagmamasid sa kanilang paligid, alerto. Ngunit dahil wala silang anumang layunin sa pagpatay, hindi maramdaman ng mga normal na tao ang kanilang presensya. Tahimik na sinulyapan ni Harvey ang bakanting bulwagan bago umakyat sa ikawalong palapag. Nang lumitaw siya sa ikawalong palapag mula sa hagdan, isang lalaking taga-Nanyang na nakaitim na suit ang lumitaw na humarang sa kanyang daraanan. Ang ikawalong palapag ay isang mahalagang lugar sa Nanyang Guildhall. Ang mga lumalabag ay haharapin ng mabilis. Ang lalaking dumating ay may kalmadong ekspresyon at ang kanyang mga salita ay matatag, ngunit siya ay naglalabas ng layuning pumatay. Malinaw na pinagbabantaan niya si Harvey. Kung gumawa ng kakaibang galaw si Harvey, hindi magdadalawang isip ang lalaki na patayin si Harvey on the spot. Ngumiti si Harvey ng walang salita, walang takot, at walang pakialam na humakbang pasulong. Klang! Pinitik ni Harvey ang kanyang mga daliri. Isang malakas na tunog ang sumunod, at ang lalaki ay nanginag. Ang sandata sa kanyang kamay ay dumula sa kanyang mga daliri, itinapon sa hangin at pumunta sa kisame. Ang lalaki ay napuno ng ganap na kawalang paniwala. Mabilis siyang nag-react. The next moment, he started to throw heavy punches right on Harvey. Northern Nanyang Boxing. Bagamat ang mga galaw ay hindi nakamamatay gaya ng Thai Muay Thai, ang mga ito ay kahanga-hanga pa rin. Too bad the guy had to run over Harvey of all people. Nanatiling kalmado si Harvey sa harap ng pag-atake ng lalaki. Umatras siya ng kalahating hakbang bago kumuha ng vase sa gilid ng koridor at binasag iyon sa ulo ng lalaki. Bang! Ang lalaki ay pasuray-suray na umatras na may di matibay na mga hakbang, ang kanyang ulo ay dumudugo kung saan-saan. Nang sa wakas ay bumalik siya sa kanyang katinuan, pinagulong siya ni Harvey sa lupa sa isang sipa. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig, ang kanyang mukha ngayon ay nagpapakita ng malungkot na ekspresyon. Sinubukan niyang gumapang pabalik, ngunit wala siyang lakas para gawin iyon. Dahan-dahan lang, makakagalaw kapag katapos ng kalahating oras. Kung hindi, mapilayan mo lang ang sarili mo. Humakbang pasulong si Harvey, akmang sisipain ang kahoy na gate sa harapan niya. Nang iangat niya ang kanyang paa, gayunpaman, bumukas mag-isa ang eleganteng gate. Agad namang nanlaki ang mata niya. Isang magandang babae na nakasuot ng tradisyonal na damit mula sa Nanyang ay nakaupo sa harap ni Harvey. Ang kanyang mga payat na kamay ay tila sutla, na dahan-daang tumutugtog ng alpa.
Ang kaaya-ayang ritmo ay umalangaw sa buong silid, na nagbibigay ng isang kaaya-ayang karanasan. Ipinalakpak ni Harvey ang kanyang mga kamay, at ngumisi. Ang sarap ng melody. Nandito na ako sa iyong pintuan, ngunit gusto mo pa ring tumugtog ng iyong alpa. Dapat ko bang sabihin na ikaw ay may malaking puso, o ikaw ay kahanga-hanga? Bahagyang inangat ng babae ang ulo. Ang simpleng paggalaw lang na iyon ay napakaakit. Kahit sino ay mai-inlove sa kanya sa unang tingin. Ang kanyang damit ay nagpatingkad sa kanyang magandang figure, na lalong nagpatingkad sa kanyang kagandahan. Siya si Katie Cobb, isang babaeng katumbas ng mga dons ng Briiwudgang ng Hong Kong at ng Underworld ng Las Vegas. Ang mahinang sorpresa ay tumawid sa mga mata ni Katie nang makita si Harvey. Pinakalma niya ng mabuti ang sarili, hindi pinahintulutan ang emosyon niya habang pinag-aaralang mabuti si Harvey. Nakalok ang mga mata ni Katie at Harvey sa isa't isa, na para bang tahimik nilang sinusuri ang kalaban at sinusubukang humanap ng kahinaan upang pagsamantalahan. Makalipas ang mahabang sandali, nagpakawala ng mahabang hininga si Katie at tuluyang tumayo. Ang zither na ito ay sinaunang, at nagbayad ako ng maraming pera upang makuha ito mula sa bansa H. Kung mag-aaway tayo, please don't spoil it. Hindi mahalaga. Ang kanyang mahinahon na mga salita ay tila ang dalawa ay matandang magkaibigan na nagpapalitan ng kaaya-ayang pag-uusap, ngunit isiniwalat din nila ang pinagmulan ng alpa. Parang gusto niyang malaman ni Harvey na iginagalang niya ang kultura ng country age. Sinamaan siya ni Harvey ng mapaglarong ekspresyon habang pinagmamasdan ng kanyang mga mata ang malakas na babae sa kanyang harapan. Hindi ako nandito para makipagkwentuhan, Chief Cobb. Narito ako ngayong gabi upang sabihin sa iyo ang tatlong bagay. Habang nagsasalita siya, isang mabangong halimuyak ang umagos sa kanyang ilong. Hindi na mamalayan, bumibilis ang tibok ng puso niya. Kumunot ang noo ni Harvey. Ang epekto ay nakapagpapaalaala ng isang spell mula sa Nanyang. Ang babaeng ito ba ay nagsisikap na mag-love spell sa akin? Si Katie naman ay medyo nagulat nang makita niyang normal at hindi apektado ng spell si Harvey. Ganun pa man, hindi nawala ang matamis na ngiti sa kanyang mukha. Ang mga aksyon ni Harvey ay hindi nag-abala sa kanya, at ang kanyang mga emosyon ay nanatiling neutral. Maya-maya pa'y maririnig na ang galit na yabag sa harap ng pasukan. 12 ng miyembro ng Nanyanggang ang dumating, may mga baril sa kanilang mga kamay. Mayroon ding ilang mga crossbow na may mga tip na naglalabas ng mahinang asul na liwanag. Kinikit ni Katie ang mga mata, pinagmamasdan si Harvey kung may pagbabago ba sa ekspresyon nito. Nang makita niyang nanatili siyang katulad ng dati, bumantong hininga siya at ikanaway ang kanyang kamay. Agad namang umalis ang mga sumulpat na lalaki pagkatapos niyang gawin iyon. Pakiramdam ni Katie ay wala silang magagawa kung talagang gusto ni Harvey na wakasan ang kanyang buhay. Kung iyon ang kaso, mas gugustuhin niyang umatras at makipag-ayos. Kaya, nagbuhos siya ng isang tasa ng tsaa at inilagay ito sa harap ni Harvey. Pagkatapos, humigop siya sa sarili niyang tasa bago tumawa ng mapait. Sabihin mo, nagtataka ako kung ano ang tatlong bagay na gusto mong sabihin sa akin, kahit na noong tayo ay nagkita. Number 1. Patay na si Brandon. Pinatay ko siya. Hindi inisip ni Harvey na sisihin si Fabian. Maaaring ituring yun bilang pabor kay Fabian. Gusto niyang patayin ang King of Gamblers, si Fabian Hamilton, pero sa halip ay bumangga siya sa akin. Kawawa, malas na tao. Tama iyan. Kawawa naman talaga siya. Napabuntong hininga si Katie. Ang pagpatay kay Fabian Hamilton ay hindi kailanman bahagi ng aking mga plano. Maaaring nagtatrabaho si Brandon para sa Nanyang Guildhall sa labas, ngunit sa katunayan, wala kaming kontrol sa kanya. Dahil patay na siya ngayon, dapat ko man lang bigyan siya ng hustisya. Napasandal si Katie sa sofa na may diretsyong tingin. Na nagdadala sa akin sa pangalawang bagay, patuloy ni Harvey. Si Dom ay paralisado. Sa tingin ko, bumantong hininga ulit si Katie.
Dahil nandito ka, kahit isang tanga ay masasabi na niya na tapos na siya. Mukhang naging pabaya ako this time. Minaliit ko ang lakas mo, Harvey. Ang iyong mga kakayahan ay lampas sa aking inaasahan. Ngayon naiintindihan ko na kung paano mo nakontrol ang sangay ng Dragon Palace. Akala ko ginagamit mo lang ang Lungmen, Dragon Cell, at Dragon Guard para makakuha ng advantage. Mukhang nagkamali ako. Siyempre, alam na alam ni Katie kung ano ang ginawa ni Harvey sa Hong Kong at Las Vegas. Sa kabila ng kaalamang ito, ang kanyang kapangahasan sa pagpapadala ng assassin sa isang kasing lakas ni Harvey ay isang patunay ng kanyang katapangan. Yan ang iyong problema. Dahil nagkamali ka, kailangan mong bayaran ang presyo. Yan ang rules, sabi ni Harvey sa mahinahong tono. Magbabayad ng presyo. Binigyan siya ni Katie ng isang matamis na ngiti. Patas na punto. Kung ano man ang sama ng loob natin sa nakaraan, syempre kailangan kong magbayad dahil ako ang nagpadala kay Dom para pumatay sa iyo, kaya lang nabigo siya. Anong gusto mo? May balak ka bang patayin ako? O gusto mo ba akong matulog sa iyo sa halig? Nakayuko si Katie habang nagsasalita. Inilantad ang kanyang nakakaakit na cleavage at binalot si Harvey ng kanyang nakakatuwang bango. Ang nakakaakit na tanawing iyon ay maaaring makasilaw sa sinuman sa isang iglap. Hindi mo naman kailangan na sabihin ko sa'yo ng diretsyo, di ba? Tanong ni Harvey na kalmado pa rin. Hindi siya nabigla sa mapang-akit nitong mga galaw. Hindi mo ba nakikita na walang silbi ang love spell mo sa akin? Ngumisi si Katie, kahit medyo nanginginig ang katawan. Masyado kang maraming iniisip, Mr. York. Hindi ako naglagay ng anumang spell sa iyo. Wala kang masisisi maliban sa sarili mo sa mga malikot na kaisipang pumapasok sa isipan mo. Kung tutuusin, lalaki ka. Lubos kong naiintindihan iyon. May kakaibang pagnanasa si Harvey na sakupin ang kaakit-akit na babaeng nakaupo sa tapat niya kahit na saglit lang siyang sumulyap dito. Buti na lang at mabilis siyang humiwalay sa pagnanasang iyon. Nang mabawi niya ang kanyang katinuan, napukaw ang interes niya kay Katie. Dahil sinabi ni Katie na hindi siya gumamit ng anumang mga spell para akitin si Harvey, malamang na natural siyang kaakit-akit. Kung talagang nangyari iyon, kung gayon ang karamihan sa mga lalaki ay hindi magkakaroon ng puso na tretuhin siya ng labis. Huminga ng malalim si Harvey bago pinaningkitan siya ng mata. Pag-usapan natin ang pangatlong bagay. Hindi ko alam kung ano ang iyong layunin, ngunit namatay si Brandon dahil sinubukan niyang patayin si Fabian. Tapos, pinasundan mo ako kay Dom. Nabigo ang pagpatay, ngunit sinubukan mo pa rin. Kung kailangan kong ayusin ang score, hindi magiging napakahirap para sa akin na linisin ang buong Nanyanggang bilang paghiganti sa pagtatangkang pagpatay na ito, tama ba? Gayunpaman, mabibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Inubos ni Harvey ang buong tasa ng kumukulong tsaa, na hindi naabala sa init. Maaari ko kayong hayaan, ngunit hindi kayo pinapayagang hawakan ang alinman sa aking mga tao mula ngayon. Kasama rito ang sangay ng Dragon Palace, ang pamilyang Hamilton, at ang pamilyang Mendoza. Iyan ay mabuti para sa iyo, tama. Binigyan siya ni Harvey ng maluwag na ngiti na para bang walang kwentang bagay ang pinag-uusapan. Naningkit ang mga mata ni Katie, at ang dati niyang matamis na ngiti ay bahagyang naninigas. Alam niyang kumilos lang si Brandon dahil palihim na nag-utos si Vince. Ang layunin ni Vince ay simple, gusto niyang pagnakawan ang pamilya Hamilton ng mga mapagkukunan at ari-arian. Kamatayan lamang ang naghihintay sa mga maglalakas loob na pigilan itong mangyari. Ang Nanyanggang ay hinayla sa kaguluhan dahil lamang sa hindi nila maitatanggi ang makapangyarihang mga Yorks ng Hong Kong. Sino ba ang may lakas ng loob na pigilan si Vince? Ang Nanyanggang ay katumbas ng Brewood Gang. Gayunpaman, wala silang kapangyarihan o impluwensya na sumalungat sa kalooban ni Vince. Pagkatapos ng lahat, parehong ang Hong Kong at Las Vegas ay nabibilang sa Yorks. Ang apat na nangungunang pamilya mula sa Hong Kong, pati na rin ang pamilyang Hamilton, ay mga tagapaglingkod lamang mula sa York sa isang tiyak na lawak.
Ang Nanyanggang ay hindi naiiba. Marahil ang tanging taong kalabanan si Vince sa Hong Kong at Las Vegas ay si Harvey. Si Katie ay isang matalinong babae, at mabilis na naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng termino ni Harvey para sa kanya. Neutralidad. Sa asensya, gusto ni Harvey na manatiling neutral ang Nanyanggang sa laban nila ni Vince. Kahit na ang termino ay mukhang simple, sa katotohanan, ito ay napakahirap sumang-ayon. Ang kasalukuyang antas ng awtoridad ni Vince ay magpapahirap na wasakin ang Nanyanggang, ngunit hindi ito imposible. Habang pinag-iisipan ito ni Katie, naramdaman din niya ang isang pahiwatig ng layunin ng pagpatay mula kay Harvey. Kung hindi niya tatanggapin ang kanyang minumungkahi, baka tuluyan niyang mapuksa ang buong Nanyanggang nang hindi kumukurap. Maaaring nag-iisa si Harvey ngayon, ngunit pakiramdam niya ay nasa 6 na talampakan siya sa ilalim kung gusto niyang kumilos. Kung tutuusin, nakipag-ayos pa siya sa numero 1 assassin ng Nanyang. Ito ay isang matigas na desisyon. Huminga ng malalim si Katie at tumayo. Humagalpak siya ng tawa. Ginoong York, karapat-dapat mamatay si Brandon, ngunit mula pa rin siya sa pamilyang Moreno, na isa sa 3 pinakamalaking pamilya ng Nanyang. Ngayong patay na siya, maraming tao ang humihiling na malaman ang dahilan. Nabigo si Dom sa kanyang tangkang pagpatay, kaya hindi niya magagawa iyon para sa pamilya. Kahit na gusto kong ilibing ang palasak kasama mo, hindi ganoon kadali ang mga bagay. Ako ang unang tao sa Nanyang Guildhall, pero kumpara sa Moreno family, wala talaga ako. Mangyaring huwag gawing mahirap ang mga bagay para sa akin, Mr. York. Pinanliitan ni Harvey ng mga mata si Katie na nag-iisip. Tapos, ngumiti siya ng ngiti. Nakalimutan mo siguro, Chief Cobb. Nasa kamay ko na ngayon ang sangay ng Dragon Palace. Mayroon akong kaunting impormasyon dahil doon. Nagmula si Brandon sa pamilya Moreno, ngunit ang iyong background ay kahanga-hanga din. Ayon sa impormasyon mula sa sangay ng Dragon Palace, hindi lamang ikaw ang pinuno ng Nanyanggang, ngunit ikaw din ang panganay na anak na babae ng pamilya Cobb, na isa rin sa 3 pinakamalaking pamilya ng Nanyang. Dahil sa iyong mga kasanayan at background, si Brandon ay wala. Kung handa kang kaibiganin ako, tiyak na maaari mong kontrolin. O sinasabi mo na magiging kaaway ako sa paligid ng Hong Kong at Las Vegas. Kaya babalak mo akong kalabanin hanggang kamatayan. Ani Harvey na interesado sa sagot niya. Pagkatapos ng lahat, si Harvey ay hindi pumunta dito upang makipag-ayos. Sa totoo lang, nandito siya para tingnan kung saan tatayo ang Nanyanggang. Kung handa silang sumunod, hindi na kailangang pukawin sila ni Harvey. Ngunit kung magpasya silang sundin ang kanilang orihinal na landas, hindi utol si Harvey na sirain sila ng lubusan. Nako mahal, pinapahirapan mo ako, Mr. York. Napabuntong hininga si Katie matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Tapos, tumawa siya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2475. Ngunit dahil nandito na tayo, wala akong karapatang umupo sa posisyong ito kung hindi kita mabibigyan ng malinaw na sagot. Paano ito? Alam ko kung ano ang nangyari sa pamilya Hamilton. Alam kong sanay ka sa geomancy. Kailangan kong magligtas ka ng isang tao para sa akin. Kung magagawa mo yun, hahayaan ko na lang na hindi mapansin ang pagkamatay ni Brandon. Ginagarantiya ko, walang sinuman ang maaaring gumamit ng Nanyanggang bilang isang dahilan upang magdulot sa iyo ng problema sa hinaharap. At sa tuwing kailangan mo ng tulong, malamang natatayo sa tabi mo ang Nanyanggang. At the same time, bibigyan kita ng $15 million in compensation. Kunin yun bilang tanda ng sinseridad. Lumapit si Katie kay Harvey at mapang-akit na bamulong, anong masabi mo? Una, kailangan kong magpaliwanag. Hindi ako eksperto sa geomancy. Ngunit dahil hiniling mo sa akin na iligtas ang isang tao, isa sa alang-alang ko ang alok.
Kung ang taong gusto mong iligtas ko ay kung sino ang iniisip ko, hindi pa rin sapat ang 15 milyon. Tahimik na kinuha ni Harvey ang tasa ng tsaa, walang ekspresyon ang mukha. Oh, mukhang alam mo na ang lahat, Mr. York. Mukhang hindi nagulat si Katie sa sinabi ni Harvey. Kung gayon, gawin natin ang isang mas matamis na deal para sa iyo. Ang Nanyang Gang ay walang gaanong pera, at wala rin kaming anumang bagay na may halaga, panimula niya ng may mainit na ngiti. Pero kung maililigtas mo ang taong iyon, ibibigay ko sa iyo ang puso ko. Kamusta ang tunog na iyon? Napadora si Harvey ng mainit na tsaa sa mukha ni Katie. Natigilan si Katie, natulala. Nandoon pa rin ang ngiti niya, bagamat bahagyang nagbago. Kung maaari, sana ay spray mo sa mukha ko ang nasa ilalim ng pantalon mo sa susunod. Kapag nangyari iyon, ako ay magiging iyo magpakailanman. Walang imak si Harvey, manhid na sa gulat. Mabuti, kukuha ako ng 15 milyon. Mabilis niyang sabi, napa-atras ng ilang hakbang. Tama na. Hindi alam ni Harvey ang isa pang sasabihin. Narinig niya na ang mga babae mula sa Nanyang ay kadalasang malandi at may pagkahilig na parang naglalagablab na apoy. Hindi siya naniwala noon, ngunit sapat na ang mga salita ni Katie upang patunayan ang pahayag. Si Harvey ay lubos na nabigla sa kung gaano siya katapat. Matamis na natawa si Katie sa malungkot na ekspresyon sa mukha ni Harvey. Nagtungo siya sa banyo para ayusin ang kanyang make-up, at pagkatapos ay inakay si Harvey palabas ng silid. Hindi nag-aksaya ng oras si Katie na ginabayan si Harvey sa mas malalalim na bahagi ng Guildhall. Nagkibit-balikat si Harvey at walang reklamong sumunod. Posibleng pinaplano ni Katie na patayin si Harvey, ngunit naniniwala siya na siya ay isang matalinong babae. Ang isang matalinong babae ay hindi mag-abala sa nasayang na pagsisikap. Hindi nagtagal, lumakad ang dalawa sa mabigat na binabantayang eskinita patungo sa isang maliit na patio sa istilong Nanyang. Pagpasok pa lang ng dalawa, lumabas ang isang maitim na babae mula sa sulok ng courtyard at mabilis na humarang sa dinadaanan ni Harvey. Ang lamig ng mukha niya. Siya ay mukhang medyo bata, na may payat na katawan na puno ng mga kalamnan. Ipinaalala niya kay Harvey ang isang maliksi na cheetah. Sa pamamagitan lamang ng pagtayo sa pwesto, maaari siyang magbigay ng napakalaking presyon. Kakaibang huni ang kanyang ginawa, at biglang may lumitaw na surot at gumapang patungo kay Harvey. Tahimik na tinitigan ni Harvey ang babae, saka tumawa. Nagbigay siya ng isang pahiwatig ng nakamamatay na aura na pinino niya sa larangan ng digmaan, hinayaan itong masakop ang buong courtyard. Sa ilang segundo, nanginginig sa takot ang maitim na babae at napa-atras. Tinitigan niya si Harvey, punong-puno ng hindi makapaniwala ang mga nanlalaki niyang mata. Kasabay nito ang pagtulo ng dugo sa kaliwang mata niya. Agad na nawala ang huni. Ang mga patay na insekto na may iba't ibang laki ay makikita sa lupa. Nanyang mantra. Interesting. Si Harvey ay humakbang pasulong at inapakan ang mga surot sa lupa gamit ang kanyang paa. Huwag mong gamitin ang mga murang trick na ito sa akin. Pinapahiya mo lang ang sarili mo. Ang mahinahong mga salita ni Harvey ay nagpatulala sa babae. Bigla siyang nagpakawala ng kakaibang hiyaw, inihahanda ang sarili sa labanan. Tama na, Black Ink. Lumayo ka. Hindi inaasahan ni Katie na biglang kumilos ang Black Ink. Siya ay isang exorcist. He's here to save my grandfather, so don't do anything reckless. Mahinahon niyang paalala sa maitim na babae. Natigilan ang Black Ink matapos marinig ang mga salitang iyon. Bumaba siya at ngumisi kay Harvey, kahit wala siyang sinabi. Nanatiling tahimik si Harvey, ngunit napukaw ang kanyang pagkamausisa. Binigyan siya ni Katie ng isang apologetic look. I am very sorry, Mr. York. Bodyguard siya ng lolo ko. Siya ay lumaki na may mga lobo mula pa noong siya ay bata, at siya ay napakaisang pag-iisip. Ni hindi niya alam kung paano magsalita. Please wag mo siyang pansinin. Hindi mahalaga. Napagtanto na may mga kahihinatnan para sa pagsubok sa aking mga limitasyon, Chief Cobb.
Sabi ni Harvey, hindi nag-abalang magbigay ng diretsyong sagot sa kanya. Tatanggapin ko ang iyong pangangatuwiran sa pagkakataong ito, ngunit malamang na hindi ko na uulitin. Namula ang magandang mukha ni Katie sa isang iglap. Nang gabing iyon, nagdusa siya ng pagkawala pagkatapos ng pagkalugi ng magpakita si Harvey. Noong una, gusto niyang hayaan si Black Ink na subukan ang lakas ni Harvey pagdating nila sa courtyard. Kaya naman hindi niya agad pinigilan si Black Ink. Hindi niya inaasahan na ibubunyag ni Harvey ang kanyang tunay na intensyon sa sandaling lumitaw ang Black Ink. Sige, lead the way. Kailangan kong bumalik pagkatapos makita ang lolo mo, mahinahong dagdag ni Harvey. Tama, sa ganitong paraan please. Hindi nag-aksaya ng oras si Katie at dinala si Harvey sa isang kwarto. Ilang taon na ang nakalilipas, nakakita siya ng isang sinaunang mapa ng libingan ng hindi sinasadya at nais niyang tuklasin ito. Ang libingan ay napuno ng amoy ng nabubulok na laman. Nilason siya nito, at kailangan niyang umalis. Pagka-uwi niya, lumiit agad ang mga paa niya. Siya ay hindi na kumikibo mula noon, at nangangailangan siya ng patuloy na pangangalaga mula sa iba para lamang makagalaw. Bago tuklasin ang mga libingan, ang aking lolo ang numero 1 eksperto sa Nanyang. Sa katunayan, siya ay kapantay ng Diyos ng digmaan. Ngunit sa baho lamang ay naging isang ganap na kakaibang tao ang lolo ko. Dinala ko siya sa Hong Kong at hinanap kung saan-saan ang mga doktor na makakapagpagaling sa kanya. Sa kasamaang palad, mabilis kong natuklasan na hindi makakatulong ang Western medicine o Chinese medicine. May nagsabi sa akin na wala siyang sakit, ngunit naiimpluwensyahan ng kapalaran. Alam ko na kung gusto kong iligtas siya, kailangan kong alisin ang baho sa kanyang katawan. Naghanap ako ng mga eksperto sa geomancy sa buong Hong Kong, ngunit walang sapat na sanay. Maging ang tinaguriang #1 master ng geomancy sa Hong Kong, si John Surrey, ay nagpakita lamang ng malungkot na ekspresyon pagkatapos niyang makita ang estado ng aking lolo. Sinabi niya na wala siyang magagawa at umalis nang hindi man lang sumubok. Inirerekomenda niya ako sa Temple of the Five Virtues, na nagsasabing maaaring may pagkakataon para sa aking lolo na gumaling kung tumulong ang pinuno ng templo o dalaga. Sa kasamaang palad, wala kaming karapatang humingi ng tulong sa kanila noong una. Pagkatapos na makilala ka ngayong gabi ay naalala ko ang impormasyon na mayroon kami tungkol sa iyo. Si John Surrey mismo ay nagduso ng husto dahil sa iyo. Ikaw din ang nag-alaga ng multo sa bahay ng mga Hamilton, gusto kong kumuha ng pagkakataon at makita kung ano ang makukuha mo. Ipinaliwanag ni Katie kay Harvey ang buong sitwasyon nang hindi nagtatago ng kahit isang detalye. Habang nagsasalita siya, ang kanyang nakakaakit na mukha ay puno ng pag-aalala at pagkabalisa. Mukhang kahit ang sikat na Cub Chief ay may soft side pa rin sa kanya. Pinanliitan ng mga mata ni Harvey si Katie, pinag-aaralan ang ekspresyon nito. Medyo nawala ang galit niya sa kanya nang mapagtanto niyang totoo ang nararamdaman niya para sa kanyang lolo. Huwag kang mag-alala, hindi ako eksperto sa geomancy, ngunit alam ko ang kaunti tungkol sa sining ng pagpatay. Dahil ibinigay ko ang aking pangako, gagawin ko ang aking makakaya. Naglakad ang dalawa sa isang maliit na patio patungo sa isang bahay na halos 1,000 talampakan kwadrado. Ang bahay ay itinayo sa isang kakaibang paraan. Sarado ang buong lugar na may mga materyales na idinisenyo upang panatilihing mainit ang loob. Maliban sa nakalak na pinto at sa kasing laki ng palad na bentilasyon sa bintana, ang bawat ibang lugar sa bahay ay mahigpit na nakasara. Kung walang masusing pagtingin, maaaring mapagkamalan ang lugar na isang mausoleum sa halip na isang bahay. Kumunat ang noo ni Harvey. Maingat na binuksan ni Katie ang pinto, at sinundan siya ni Harvey sa loob. Isang alon ng init ang bumaril kay Harvey nang pumasok siya sa silid. Mayroong air conditioning, isang floor heating system at isang fireplace na nasusunog sa 3 magkakaibang dingding, lahat ay naiilawan ng sabay-sabay.
Sa gitna ng silid ay isang kalan, kung saan kumukulo ang mainit na tsaa. Sa kabila ng mahalumigmig na temperatura sa loob ng parang nicho na bahay, nakakaramdam pa rin si Harvey ng matinding lamig. Ang lamig ay parang totoo, at ang buong lugar ay parang malapit sa mismong impyerno. Parang walang magagawa sa lamig ang kwarto, kahit ang fireplace o ang floor heating system. Nakita agad ni Harvey ang pinanggalingan ng kanyang panlalamig, at pinikit ang kanyang mga mata. Sa mas malalim na bahagi ng silid ay isang batong kama na may nagbabagang mga baga sa ilalim. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat para pigilan ang matinding ginaw. Isang matandang may puting buhok ang nakahiga sa kama, siya ang pinanggagalingan ng lamig. Ito ang lolo ko, si Dean Cobb. Isang flash ng paghihirap ang bumalatay sa mukha ni Katie nang makita niya ang kanyang lolo. Mula nang bumalik siya, araw-araw nang nilalamig ang katawan niya. Ni hindi siya makalabas. Kung aalis siya sa lugar na ito, maaaring mamatay siya sa lamig. Noon, maaari siyang manatiling may malay sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Ngunit kamakailan lamang, ang oras na iyon ay nabawasan. Kung hindi tayo makakahanap ng paraan para pagalingin ang aking lolo, hindi siya magtatagal, bulong ni Katie sa kanyang paghinga. Ikaw ay isang taong may karanasan, Mr. York. Alam mo ba kung anong nangyari sa kanya? Bahagyang ipinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Parang hindi naman sakit. Gayunpaman, ang amoy ay hindi sapat upang magdulot ng ganitong kalaking pinsala. Hayaan mo akong tingnan ng malapitan nang makita ang ekspresyon ni Harvey, itinuro ni Katie ang kanyang lolo. Pakiusap Mr. York. Tumango si Harvey. Hindi niya pinansin ang nakakapasong init, nilapitan niya si Dean para pagmasdan ng maigi ang matanda. Napakapayat ni Dean Cobb, na para bang maaaring mamatay siya anumang oras. Kung titingnan mula sa kanyang hitsura, hindi mahirap makita na siya ay dating napakagwapong binata. Nang lumapit si Harvey para tingnan ang pulso ni Dean, biglang iminulat ni Dean ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, isang mabangis na aura ang sumalubong kay Harvey. Ang bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo ang dumaan sa mga mata ni Harvey sa ilang segundo. Ang sinumang walang malakas na kalooban ay mababaliw pagkatapos na ipakita ang gayong imahe. Si Harvey, gayunpaman, ay pinikit lamang ang kanyang mga mata at nanatiling pantay ang ulo. Nagulat si Dean. Pagkatapos, nagpakawala siya ng mahinang ubo. Isang surge of power ang bumaril mula sa kanyang ubo, dahilan upang ang sinuman ay lumuhad ng likas. Gayunpaman, nanatiling ganoon si Harvey at patuloy na nakatitig sa naghihingalong matanda. Ang pangalawang pagsubok ni Dean ay walang epekto kay Harvey. Nagsimulang gumawa ng mga pagpapalagay si Harvey tungkol sa naghihingalo na matanda na ito. Noong unang panahon, ang lalaking ito ay isa sa pinakamalakas sa lahat ng mga Diyos ng digmaan. Kahit na isang hakbang na lang siya mula sa pagiging isang peak war god, sa panimula siya ay hindi magagapi sa Nanyang. Kahit na matapos ang napakaraming taon sa hukbo, 3 hanggang 5 eksperto lamang ang nakilala ni Harvey na kapantay ni Dean. Kaya, kakaiba siyang makatagpo ng isang napakalakas sa isang maliit na ganggaya ng Nanyang Gang. Tila hindi nagsisinungaling si Katie nang sabihin niya na ang kanyang lolo ay dating numero 1 eksperto sa Nanyang. Sapat na ang lakas ng lalaki para magawa niya ang gusto niya sa Nanyang. Kaya niyang talunin ang buong timog silangan na tubig. Habang pinag-isipan ito ni Harvey, lumakad na si Katie mula sa likuran na may excited na ekspresyon. Gising ka na ba, Lolo? This is Harvey York from Country H. I asked him to see you. Kaya ikaw si Mr. York. Ako dapat ang humingi ng tawad. Bumalik na sa dati si Dean, na para bang isa lang siyang normal na matanda na nagkataong inuubo. Ang iyong mga kasanayan at pagsasanay ay talagang kahanga-hanga. Nakakamangha para sa iyo na makarating sa puntong ito sa murang edad. Kung ang mga taong tulad mo ay may kasanayan sa medikal at geomancy na mga kasanayan, sa palagay ko dapat kang maging mahusay. Kahit na nasa bingit na ng kamatayan si Dean,
mayroon pa rin siyang kaunting pananaw sa God of War. Tahimik na tumawa si Harvey. Binobola mo ako. Wala akong alam tungkol sa mga medikal na kasanayan o geomancy. Ang arts lang ng pagpatay ang alam ko. Kaya nga ako nandito para makita ka. Sining ng pagpatay. Natigilan si Dean, nagulat, bago siya humagalpak ng tawa. Masyado kang mahinhin, Mr. York. Ang sining ng pagpatay ay umiiral sa maraming anyo. Ang martial arts, spells, sorcery, yin-yang techniques, medical skills, geomancy, at marami pang iba ay iba't ibang sining ng pagpatay. Dahil alam mo ang lahat ng ito, kung gayon dapat ay talagang pambihira ka. At saka, kahit na ngayon lang ako nag-react, natatakot ako na isang God of War level master lang ang makakalaban sa surprise attack ko. Dahil kaya mo itong hawakan ng mahinahon, dapat kong malaman kung ano ang ibig sabihin nito, young Master York. Bumantong hininga si Dean Cobb at sinabing, nag-aral ako ng kasaysayan noong bata pa ako, at hindi ako sigurado. Dahil anuman ang kasaysayan, palaging ipinapakita na ang dakilang bansa H ay isang lugar na puno ng mga talento. Paglaon, ang mahusay na H country ay gumawa ng mga maalamat na karakter. Ang punong instructor ng sword camp. Ang pagdating ng taong ito ay nagpaunawa sa akin kung ano ang kahulugan ng kapalaran at isang mahusay na bansa na may 1,000 taon na kasaysayan. Hindi ko inasahan na may isa pang karakter na katulad mo sa dakilang H country bukod sa maalamat na chief instructor. Sa paglipas ng panahon, ang dakilang H country ay maaaring maging nangungunang bansa sa mga malalakas na bansa. Bumantong hininga si Dean, tila kumbinsido kay Harvey York. Hindi maiwasan ni Katie Cobb na sumulyap kay Harvey ng ilang beses. Ang kanyang lolo ay isang mayabang na tao. Noong una silang dumating sa Hong Kong, ang 4 na Young Masters ng Hong Kong, Young Master York, at ang iba ay dumating upang bisitahin siya, umaasa na anyayahan ang numero 1 master na sinanyang upang maging kanilang panauhin. Gayunpaman, niloko niya sila sa kadahilanang siya ay may sakit. Pagkaalis ng mga taong iyon, katamtaman lang ang impresyon sa kanila ni Dean. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kapag kaharap si Harvey, napakapagbigay ni Dean sa mga salita at pinuri pa siya. Pinakamahalaga, ipinahiwatig din niya na si Harvey ay isang master na kapantay ng antas ng God of War. Sa oras na ito, na-relieve si Katie na hindi siya ganoon na nagpahirap kay Harvey. Napakahirap na makahanap ng weapon monarch sa mundo, at ang isang war god ay higit pa sa pinakamataas na pag-iral. Tanging ang Diyos ng digmaan ang maaaring makitungo sa ibang mga Diyos ng digmaan. Si Harvey ay naging Diyos ng digmaan sa murang edad. Marahil, ang maalamat na punong instructor lamang ang makakapantay sa kanya sa mundong ito. Curious na tanong ni Katie habang iniisip ito, Lolo, pagkarating ko sa Hong Kong, narinig ko ang mga chismis na nagsasabing si Vince York ang maalamat na chief instructor. I wonder kung totoo yun. So, ngumiti lang si Dean na may bakas ng sarkastiko sa mukha. Siya nga ay ang Diyos ng digmaan, ngunit nagawa lamang niyang maging isa sa mga nagdodroga. Paano naging maalamat na chief instructor ang isang tulad niyan? Ang punong instructor ay nagsanay at naghanda ng maraming Diyos ng digmaan. Ang mga dakilang mito ng militar at buhay na alamat ng H country ay hindi lamang sabi-sabi. Kung may iba't ibang antas sa mundo, kung gayon ang Diyos ng digmaan ay nasa itaas ng hari ng armas, at ang punong instructor ay nasa itaas ng Diyos ng digmaan. Kailangan mo pa ring tandaan ang batang Diyos ng digmaan mula sa Moreno. Malalim ang iniisip ni Dean. Nag-isip sandali si Katie at sinabi, ang taong nagtangkang umatake sa dakilang H country 7 taon na ang nakararaan. Tama, napabuntong hininga si Dean. Nakalaban ko si Moreno ang God of War dati. Pambihira ang kanyang galing. Isa pa, bata pa siya at masigla. Siguradong maganda ang kinabukasan niya. Sa kasamaang palad, sa labanang iyon, nakilala niya ang isang batang chief instructor na kakadebo pa lang at nasa dilim pa noon. Isang sampal lang.
Ang God of War na si Moreno ay sinampal hanggang sa mamatay sa sampal. Pagkatapos kong malaman ang tungkol dito, pumunta ako sa Nanyang Emperor buong gabi at hiniling sa kanya na bumaba sa pwesto at bigyan sila ng parangal. Masasabing isang sampal ng punong instructor, hindi lang napatay ang war god na si Moreno, kundi nadurog din niya ang ambisyon ng Nanyang Emperor na duminahin ang East China Sea. Ang pagsakop sa isang bansang nag-iisa. Ang maalamat na head instructor ay may ganoong kakayahan. Yung brat na yun, si Vince York, how dare he claim na siya ang chief instructor? Kalokohan, hindi ba't nakakapit pa siya sa mga bisig ng kanyang ina nang sumikat ang head instructor? Ngumiti si Harvey York sa gilid at sinabing, salamat sa papuri sa dakilang head instructor ng H-Country, Elder Cobb. Maraming beses na binanggit ng punong instructor na ang buong hukbo ay nararapat na papurihan sa paggawa ng dakilang bansang H na hindi magagapi. Ang dakilang H-Country ay nagtalaga ng chief instructors, hindi ang kabaligtaran. Tumango si Dean Cobb at sinabing, ang dakilang head instructor ng Country H, hindi lang siya napakahusay sa karakter at kakayahan, kundi napaka-humble din niya. Kaya, ilan lamang ang nakakaalam ng kanyang pagkakakilanlan hanggang ngayon. Kung may pagkakataon akong makilala siya, mamamatay ako ng walang pagsisisi. Ahem, ahem, ahem. Kabanata 2480. Hindi napigilan ni Harvey ang umubo ng ilang beses. Matanda, tama na. Tumigil ka na sa pambabala. Pagkatapos ay bumaling siya sa isa pang paksa at sinabing, Elder Cobb, pag-usapan natin ang iyong sitwasyon. Sumulyap si Dean kay Harvey at seryosong sumagot, binata, malakas ka, pero may mga paraan ka pa ring may kumpara sa punong instructor. Ngunit naniniwala ako na sa iyong talento, maaari kang makipagkompetensya sa maalamat na chief instructor makalipas ang 10 taon. Kaya't mas mabuting huwag kang masyadong ambisyoso, binata. Mahalagang maging mapagpakumbaba. Ngumiti si Harvey at sinabing, oo, tama ka. Mas magiging maingat ako sa bagay na ito sa hinaharap. Masayang ekspresyon ang ipinakita ni Dean. Pagkatapos ay pinikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, alam mo ang tungkol sa sining ng pagpatay, na nagpapakita na ikaw ay hindi pangkaraniwan. Walang masyadong tao sa mundo, pero hindi mo pa rin ako maililigtas. O dapat kong sabihin, sa mundong ito, bukod sa ilang mga matandang halimaw na namumuhay sa pag-iisa, tanging ang punong instructor lamang ang makapagliligtas sa akin. Kung siya yon, hindi dapat maging problema ang iligtas ako. Pagkasabi noon, mukhang walang pakialam si Dean na may pahiwatig ng mapanglo. Pagkatapos ay sinabi niya, kaya, binata, hindi na kailangang mag-aksaya ng oras dyan. Hindi lamang ito walang silbi, ngunit malamang na durugan nito ang iyong espiritu, na makakaapekto sa iyong paglago sa hinaharap. Ayaw kong sirain ang taong may pagkakataong maabot ang parehong antas ng head instructor dahil sa nasayang na pagsisikap. Ngumiti siya, Sir, sa katotohanan na lubos kang humahanga sa chief instructor ng Great H-Country, dapat kitang trituhin. Kahit ano paman, kung nandito ang chief instructor, siguradong trituhin ka niya. Kung hindi ko gagawin, hindi ba ako magkakaroon ng pagkakataon na malampasan siya sa buhay na ito? Bahagyang nagulat si Dean nang marinig ang mga salitang iyon. Tumawa siya pagkaraan ng ilang sandali at sinabing, I apologize for being cynical about your sincerity. Harvey, ituloy mo. Binago niya ang paraan ng pakikipag-usap niya kay Harvey. Ito ay nagpapahiwatig na mas kinikilala niya si Harvey. Bahagyang tumango si Harvey, iniunat ang kanang kamay, at inilagay ang daliri sa palso ni Dean. Sa susunod na sandali, isang malakas na malamig na hangin ang kumalat at nagsimulang umatake sa katawan ni Harvey. Gayunpaman, naharang ito ng nakamamatay na aura na nakapaloob sa dugo ni Harvey at hindi nakapasok. Natigilan si Harvey, at bahagyang pinikit ang kanyang mga mata. Nagulat si Dean nang makitang naharang ni Harvey ang malamig na hangin. Sabi niya, Harvey, ang galing mo.
Ang malamig na hangin sa aking katawan ay maaaring masira ang lahat, ngunit hindi ito makakasira sa iyo. Mayroon kang kamangha-manghang mga kasanayan. Ngumiti si Harvey at walang sinabi. Sa halip, patuloy niyang hinawakan ang palso ni Dean. Hindi nanlaban si Dean at hinayaan si Harvey na kunin ang kanyang palso pagkatapos makita siyang kumilos ng ganito para sumuko siya. Kilalang kilala ni Katie Cobb ang kanyang lolo. Sa sandaling ito, hindi niya maiwasang sabihin, "Lolo, magiging maayos ka." Maaari pang suntukin niyang Master York si John Surrey sa mukha. Siguradong maliligtas ka niya. Katie, alam kong naging abala ka sa negosyo ko kamakailan, pero alam na alam ko ang sitwasyon ko. Hindi ito mapapagaling sa tradisyonal na gamot. Malambot ang mga mata ni Dean Cobb nang dumapo sila kay Katie Cobb ng buong pagmamahal. Sa kasamaang palad, hindi na kayang tumayo ni Lolo sa likod mo para protektahan ka. Dahil si Lolo ay tinatayang 1 buwan na lang ang natitira para mabuhay. Hindi mo kailangang ipagpatuloy ang pagtutuon ng iyong atensyon sa akin at mag-aksaya pa ng oras. Kailangan mong pag-isipang mabuti, ano ang dapat mong gawin pagkatapos kong mamatay. Bagaman kilala ang pamilya Cobb bilang isa sa 3 pangunahing pamilya sa Nanyang, nawala ang kaluwalhatian mula noong nasa ganitong estado ako. Ang panloob na awayan sa loob ng pamilya ay tumaas. Ang iyong mga kamag-anak lahat ay nanunood ng iyong pera at katayuan. Ang mga puwersang kontra sa Nanyang ay hindi makapaghintay na makuha ang martial arts book na dati kong nililinang noon. Ngayon, buhay pa kasi ako, kaya ko nagagamit ang titulong Master No. 1 para sugpuin ang mga gagawa ng hakbang.